p.m. Colonel Grijaldo enters the holding room. At 7:59 p.m., Attorney Emericio Quilang enters. At 7:11 p.m., Attorney Rotsiv Comigat enters. At 7:19 p.m., Congressman Dan Fernandez enters. At 7:35 p.m., Congressman Benny Abante enters. So ayan po nakita niyo po yung dalawang congressman na pumasok sa kwarto ni Colonel Grijaldo. Yun yung sinasabi niya na kinausap siya ng dalawang, ito nga si Congressman Fernandez at Abante. Ito, kinausap nga daw siya. Ngayon, ginigisa siya ngayon na pinapaamin kung totoo nga o hindi doon sa Quadcom ngayon. So ito, galit na galit, kaya pinakontempt na naman sila. Tignan ho natin yung video na to uli. Kasi pumasok si Congressman Dan Fernandez ng 7:19. Tapos si si Abante 7:20, di ba? Ulitin natin. Ayan. Colonel Grijaldo enters the holding room. Siya nauna si Grijaldo nauna, si Colonel. So, yan. 7:59 p.m. Attorney Emericio Quilang enters. At 7:11 p.m. Isang attorney pumasok, 7:19. Rotsiv Comigat enters. At 7:19 p.m. Congressman Dan Fernandez enters. Yan. So, dalawa yung pumasok na attorney na lawyer. Bago pumasok sila, ito si Dan Fernandez at saka si Congressman Abante. Kita niyo, di ba? 7:35 p.m. Congressman Benny Abante enters. At 7:35 p.m. Congressman Dan Fernandez and Benny Abante leave the holding room. 7:35 lumabas sila. So, ilang minuto yun? Di ba? 15 minutes. 15 minutes. So, nag-usap. Ano yung pinag-usapan doon sa loob? Bawal na bawal ho yan. Di ba? Under oath ho yan. So, bago ang hearing, alam nila na, ay nako, alam na to. Ibig sabihin, kinausap siya na under oath, kasi bawal na bawal kasi yan. Nakausapin siya bago mag-hearing. Yan po, nakita niyo sa video na yon, di ba? Tapos ito pang isa pang kasinungalingan na nila, na pinagtatakpan nila. At makikita nyo. 6:14 p.m. Colonel Grijaldo exits with Attorney Yan, nag-exit na siya. Lumabas na. 7:36:25 p.m. Colonel Grijaldo, all smiles, is seen conversing with Jimmy Fortaleza. Ito. Makikita nyo to. Pakinggan nyo. Mali sinabi niya Kasi sinabi niya na andun na yung lawyer. Ito, di ba nakita nyo yung dalawang lawyer nandun? Pumasok yung dalawang lawyer. Tapos sinasabi niya, mali ho sinabi niya na wala daw yung lawyer doon. Tingnan nyo. As a matter of fact, kahit tanungin mo yung mga lawyers, yung mga lawyers yung huli ang dumating. Huli daw ang dumating. Huli dumating yung lawyer. Nakita nyo, di ba? Sila yung unang, dumating. Paanong huli? Di may mali na dito. Alam na kung sino nagsisinungaling, di ba? Yung yung pinagtatakpan nila. Tignan mo. Ang sinabi niya kasi, nung dumating siya, andun na yung mga lawyer. Wala. Di ba nandun? Kitang-kita nyo. Kahit ulitin pa ho natin Nauna ho sila. Hindi. Kasi hindi nyo matatakpan itong kasinungalingan nyo dahil CCTV ho to. Hindi magsisinungaling to CCTV. Tingnan mo, nakita nyo, di ba? Nauna yung mga lawyer bago kayo. Yung dalawang lawyer. Sasabihin nyo, wala. Kumbaga, sinong nandun sa kwarto? Tinatawag pa namin yung lawyer. So, sino yung nandun sa kwarto? Tinatawag pa daw nila yung lawyer. Saan nila tinatawag? Wala nga nang pumasok na lawyer. Sila yung huling-huli. I cannot remember, parang meron pa akong isang napansin na tao doon. Hindi ko alam kung ay staff namin. But andun yung isang tao na kilala ko sa mukha. Tapos si Chairman Abante, ako, saka yung dalawang lawyer. So
Ayun, inamin niya rin. Di ba? Inamin niya rin. Siya daw at saka si Congressman Abante na nandun. At saka yung dalawang lawyer. Oh, kakasabi niya lang ho eh. Oh, ulitin ho natin ha. Ulitin ho natin. Tsaka yung dalawang lawyer. Sinabi niya. Namin. But andun yung isang tao na kilala ko sa mukha. Tapos si Chairman Abante, ako, saka yung dalawang lawyer. Saka yung dalawang lawyer. Oh, tsaka yung dalawang lawyer. So, inamin din niya. Di ba? Nung una, sabi niya wala yung lawyer. Tapos ngayon, bandang huli, tsaka yung dalawang lawyer. Ano ba talaga, kuya? Ang statement ni Grijaldo ay totoo na yes, kinausap siya ni Abante at ni Fernandez bago ang hearing para umayon sa kanilang kagustuhan na sabihin na ng panahon ni Pangulong Duterte ay may reward system sa pakikipagsabuatan sa pamumuno ni Garma. Here we go. Yun nga, gusto nila idiin si Pangulong Duterte na merong ngang reward system. Yun, kaya siguro nung pinag-usapan doon sa loob ng ilang minuto, 'di ba? 15 minutes doon sa loob. So, huling-huli sa kasinungalingan na hindi daw nila kinausap. Totoo naman kinausap niya, 'di ba? Tapos nagsinungaling pa na walang lawyer daw. Na pinatawag pa yung lawyer. Nandun naman. No? Tingnan natin ulit. Oh. Sa umpisa. Oh, nauna si Colonel Grijaldo. At 7:17:59 p.m., Attorney Emericio Kilang enters. At 7:18:11 p.m., Attorney Rodsir Comigan. 7:18. 7:19 p.m., Congressman Dan Fernandez enters. 7:19. 7:20:35 p.m., Congressman Benny Abante enters. At 7:20. 7:35. Congressman Dan Fernandez and Benny Abante leave the holding room. At 7:36:14 p.m., Colonel Grijaldo exits with Attorney Kilang and Attorney Comigan. Dalawa yung attorney na lumabas. Nakita nyo? Dalawa. Unang pumasok, tapos dalawa rin lumabas. At saka yung dalawang attorney. Sinabi nga ni Dan Fernandez. Di ba? Huling-huli siya ngayon. At 7:36:25 p.m., Colonel Grijaldo all smiles is seen conversing with Jimmy Fortaleza. Dahil dyan, itong si Colonel Grijaldo ay kinulong na pala nila ito simula noong December 14 hanggang ngayon. Dahil nga itong si Colonel Grijaldo, naninindigan siya na totoong kinausap siya ni Abante at ni Dan Fernandez para bumaliktad at idiin itong si PRRD. At kahit may pinakita na siyang proof kahapon na CCTV, ay hindi pa rin kumbinsido itong si Barbers at yung iba nilang mga kasamahan sa loob ng kamera dahil nga gustong-gusto nga nila na itong si Grijaldo ay magsinungaling at bawiin yung kanyang statement na yun nga no, na kinausap nga siya ni Dan Fernandez at ni Abante na ayun kaya pala gustong-gusto nilang ipakontempt uli. Grabe, hindi na sila naawa dito sa taong to. December 14 pa pala siyang na kinulong. Grabe itong mga taong to. Mga walang hiya. baliktad. Grabe. At idiin itong si PRRD. Pag hindi ka mag-yes dyan, iko-contempt ka nila. Nakakagalit. Ayun nga ho ang nangyari sa kanya. Pag hindi ka talaga mag-yes, iko-contempt ka nila. Pag di ka naman nagsasabi na nga siya ng totoo, ayaw papakinggan. Na may proof ka na nga, may proof na nga siya na mayroong video, hindi pa rin pinaniniwalaan yung mga sinasabi niya. Anong klaseng to? 'Di ba? Anong klaseng hearing to? Ano pinaggagawa nila? Binababoy lang nila talagang dapat na talaga i-abolish yung Congress na yan Yung eksena ngayon. Ang eksena ngayon ay kinontempt na naman nila si Colonel Grijaldo. So mga kababayan, ito ay talagang malinaw pa sa sikat ng araw
Unang-una, paggigipit, alam nyo na yan, pagtatakip dito sa ibinulgar ni Congressman Ungab na blanco na bicameral report or yung panggagancho nila sa taong bayan. Matutok muna tayo dito kay Colonel Grijaldo. So, hindi ko naman napanood yung hi, Stephen Montealto. Ayan, natanggap mo na yung book mo. Thank you. Nag-pop up yung email mo. Okay. Alam naman natin dito na ginagawa talaga nila yung HUAD committee na yan, kaya nga dapat ma-abolish na yan, yung panggigipit, hindi lang kay Colonel Grijaldo, kundi sa lahat ng mga resource persons o personalities na iniimbita nila. So hindi ko napanood yung lahat ng kaputahang hearing nila. So ganyan no sila, kapag kumating ka tapos di ka sumagot, papakontem ka. No, napapanood ko yan. Ganyan no ginagawa nila. Kala mo sila na yung batas talaga. Napanood ko lang yung part na kinocontempt nila at yung ini-interpolate nila si Colonel Grijaldo. So wala naman na bago Wala naman na bago na gusto nilang umamin si Colonel Grijaldo na hindi totoo yung sinabi niya na gusto na minanipula o inimpluwensyahan o pinilit o gustong kontsabahin ni Abante at ni hubadero na si Dan Fernandez na ngayon ay gumagawa ng eksena ngayon, may paligo-ligo sa matanda, may pa drive ng tricycle o para mag-appeal sa taong bayan para iboto siya sa darating na eleksyon. Pero sana yung mga taga Laguna, wag niyo iboto yung buwakan ng inang yan. So kay Colonel Grijaldo, mga kababayan, ito ay pangtakip dito sa issue na dapat pinag-uusapan ang ginawa ng HUAD Committee ng buong Congress ng Senado sa pagdestrongkar o pagpandurugas dito sa ating kaba ng bayan o sa budget ng bayan, mga kababayan. So, dito sa hearing na ito, makikita mo talaga na kung gaano kawalang hiya itong si Suarez, itong si Acop, sino pa ba? Lahat sila. Kasi mga palangga, tinatanong ni Suarez kay Grijaldo na ito ba ang sinabi mo, Colonel Grijaldo, nakasaad dito sa number 7 na sinabi mo na ganito, na ganyan, di ba? Sinabi ni Grijaldo na I stand by with my statement. Okay? At ang sinasabi dito ni Colonel Grijaldo, mga palangga, na sinasabi niya na ang statement niya sa Senate ay tinatayuan niya under oath. Diba? Ngayon, mga palangga, nung sinabi ni Colonel Grijaldo, I would like to invoke my right to self-incrimination, galit na galit sila. Tinatanong ng mga buwaka ng ina na ito ba sinasabi mo sa Senate, sinabi mo yung ganitong statement. Nung sinabi ni Grijaldo, yes, I stand by my statement at the Senate under oath. Sabi niya, I would like to invoke my right to self-incrimination. Tinatanong nitong hinayupak na kongreso na ito, yung statement na sinabi na, oo, sinabi ko yan. I stand by with my statement. So ano pa tanong mo? Ano ang tanong? Sinabi na nga, oo, tinatayuan ko at hindi ko binabago ang statement ko doon sa Senate. Okay? I refuse to answer kung ano pa. Actually, wala naman tanong eh. Diba? Walang tanong kasi gusto nilang palawigin. Gusto nila talagang ma-incriminate etong si Colonel Grijaldo. Obviously, talagang itong mga putang inang ito yung mga baka ng ina ninyo, hindi pa kayo namatay lahat. Talaga mapapamura ka dito no? Kaya galit na galit noon si Ma'am Maharlika dito sa sinasabi ng ganitong pinaggagawa ng kongreso na to ng kamera na to ng HUADCOM talaga na ito di ba? Yan, kayo. Diyan, ikaw, J. Suarez, lahat kayong mga buwaka ng GNMS nyo na lumalamon sa kaba ng pera, 10 ng pamilya nyo, sana magganda, pantay-pantay ng paa. Dahil ipinipilit nyo na sagutin itong resource person na kinulong nyo since December 14, tinanggal nyo ang karapatan niyang makasama ang pamilya niya sa araw ng Pasko, sa araw ng bagong taon,
dahil sa inyong mga kasamaan, dahil yan ang utos sa inyo ni Lee Satanas, ni Marcos Jr. ng bangag na gobyernong ito. Ang sinasabi pa nila mga kababayan, ano yun, sabi ni, who's that? Basta isa sa kanila, na ang tapang-tapang mo sa Senate, bakit gayon dito, ganyan-ganyan. Ay, si Barbers, ilabas mo yung tapang mo, ganito, ganyan-ganyan. Wala silang tanong. Ang tanong nila, nasagot na. At kung sinasabi ng putang ina mo, Barbers. Ang tindi nun. Ang lalim nun. Sagad-sagad yun. Sagad-sagad. Isa pa nga ho, ma'am. Isa pa. Wala, nasagot na. At kung sinasabi ng putang ina mo, Barbers. Putang ina nyo lahat. Pagmumarayin nyo silang lahat, ma'am. Pagmumarayin nyo po. Yan. Hindi pa kayo pumantay ang mga yawa kayo. Mga crocodile ho yan. Mga crocodile. Papantay na ho lahat ng mga paa niyan. Mga paa. Pati kamay na yan. Mag-iisang paan na lang po. Fernandez, ikaw, buha ka ng ina ka, pumantay na sana lahat ng paa ninyo at may taong gumanti sa inyo sa lahat ng mga kasalanan ninyo. Ipinagdadasal ko sa Diyos sa lahat ng kasamaan ninyo na one day, may masalubong kayo na someone na makapagbigay ng hustisya laban sa kababuyan ninyong mga putang ina nyo lahat. Ma'am, may karma ho yan. May karma. Ang sinasabi ng mga hayop nila, bakit hindi mo sinasagot yung tanong? Sa Senado, ang tapang-tapang mo, sinabi mo na ganito, na ganyan. Sinabi na nga niya, mga bobo kayong lahat. Diyan sa Wadcom, sinabi niya, I stand by with my statement. Ang bobo niyo lahat. Kaya tawagin niyo si Attorney Gadon. Pagsabihin niyo yan. Sabihan niyo, mga bobo kayo. Sa Senado, ano tanong? Kasi gusto niyong ilihis ang issue dito sa blank check o blank report dito sa vice scam. Nakasabwat ang kidnapper na si Lisa, ang kawatan na si Marcos Jr., si Romualdez, lahat yung boss nyo. Kinulong nyo yung tao. Kaya I don't know sa inyong mga men and women in uniform katulad ni Grijaldo, ano pang inaantay ninyo? Panagutin nyo ang mga hinayupak na to sa pangwawalang hiya sa kaban ng bayan at panggigipit sa kapwa ninyo, pulis o sundalo. Nakita niyo mga kaban? Hindi, gusto mo ba, sabi ba ni Barbers, gusto mo ba hindi mo masabi dito, baka gusto mong mag-executive session? Ano sabi ni Colonel Grijaldo? No. Diba? No, pinanindigan niya. Ang sinasabi niyong hayop kayo na tinid ni Grijaldo ang Huwad Committee o ang Congress na sinisira ang imahe. Kasi imagine nyo mga kabayan, kung hindi talaga nakakagalit at dapat i-abolish na yung Kongreso na yan. Anong sinasabi? Tama ho, i-abolish na ho yan. Kasi wala hong gumagastos lang ho tayo na pera ho ng taong bayan ang pinagkagastos dyan sa hearing nila. So nasasayang lang po yung oras. Hindi ho sila nakakatulong. Imbis na gumawa sila ng batas, wala. Puro investigasyon. Investigasyon lang ang ginagawa. Puro kayo na bahala dyan. Dapat yung i-abolish na ho talaga yan. Sinisira mo, tinitaint mo yung kasamahan namin dito at ang institusyon. Sinasabi na ka ni Grijaldo na, oo, pinanindigan ko, I stand with my statement under oath dun sa Senate. Pinipilit pa rin nila. Kasi mga palangga, sinisira daw. So, ibig sabihin, nagsasabi na ng totoo, itong si Grijaldo, gusto nilang baliktarin na kailangan umamin si Grijaldo na yung mga statement niya ay hindi totoo. Yun ang gusto nila. Dahil ang gusto nilang paniwalaan, yung kasinungalingan nila na hindi kinuurse o kinasabwat o kinausap
ni Fernandez at itong ni Abanting mga putang inang ito. Tingnan natin, may nag-send sa atin video. Here we go. Ito yung ebidensya ng video, okay, na kung saan kinausap talaga at pinasok ni Abante at ni Fernandez yung mga buwaka ng inang yan sa kwarto si Grijaldo. So, ibig sabihin, ang statement ni Grijaldo ay totoo na yes, kinausap siya ni Abante at ni Fernandez bago ang hearing para umayon sa kanilang kagustuhan na sabihin na ng panahon ni Pangulong Duterte ay may reward system sa pakikipagsabwatan sa pamumuno ni Garma. Here we go. So, yan po. Paulit-ulitin po natin itong video na to. Sana malaman ng buong mamaya ng Pilipino, ating mga kababayan, kahit saan po kayo sulok ng mundo, kung sino talaga ang nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo dito sa balitang ito. Pumasok sa holding room. At 7:17:59 p.m., Attorney Emericio Quilang enters. At 7:18:11 p.m., Attorney Rodsir Comigan enters. At 7:19 p.m., Congressman Dan Fernandez enters. At 7:20:35 p.m., Congressman Benny Abante enters. At 7:35:35 p.m., Congressman Dan Fernandez and Benny Abante leave the holding room. At 7:36:14 p.m., Colonel Grijaldo exits with Attorney Quilang and Attorney Comigan. At 7:36:25 p.m., Colonel Grijaldo, all smiles, is seen conversing with Jimmy Fortaleza. Okay. I wished it. Okay, tingnan mo ha. Pumasok si Fernandez 7:19 doon sa holding room. Pumasok si Abante 7:35. Then lumabas si Abante 7:36. So isang minuto lang. Ang ano doon? No ma'am, 7:20 pumasok si Abante. 7:19 si Fernandez. So lumabas ho sila 7:35. So 15 minutes ho sila nag-stay doon. Yan po ma'am. Ganun po yun. Hindi lang isang minuto. 15 minutes ho sila nakipag-usap sa loob. Ang analysis ko doon, 1 minute lang nagsilabasan sila, naglabas si Colonel Grijaldo. Dahil nga hindi pumayag sa kanilang kagustuhan na ayunan ang kasinungalingan ni Garma. Tignan mo, bigla na rin din naglaho si Garma na sabihin na during Duterte's time ay mayroong ganitong reward system. Dahil nga nanindigan siya, dito pa lang sa video na ito mga kababayan, pumasok si Abante, pumasok si Fernandez. Ibig sabihin, totoo ang statement ni Grijaldo na kinausap siya, kinumbinsi siya. Tama ba na kukumbinsihin mo ang resource person o makipag-meeting ka bago ang hearing? Bawal ho yun. Diba? Na may mga ganong klaseng conversation. Ngayon, ang gusto nila ay linisin ang kanilang pangalan. Paaminin si Colonel Grijaldo na ibawiin ang sinabi niya sa Senate. Kasi sa statement ng mga ulul na mga kongresista na sinira daw ang kanilang imahe, tinake daw at ito daw ay napag-usapan pa ng 2 weeks, sabi ni Suarez, napag-usapan pa ng 2 weeks sa media. So gusto nilang bawiin ni Grijaldo na hindi totoo. Kita-kita sa video na talagang kinausap, ay pumasok sila sa holding room. Di ba mga palangga? So ngayon, kinontempt na naman nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, dapat talaga, mga kababayan, iburahin na, tunawin na yung Congress na yan. Tunawin na yan at dapat yan ay wala ng Kongreso sa Pilipinas, maging upper or lower. Dapat kumilos na ang mga kabaro ni Grijaldo. Dahil bastusan na ang ginagawa sa mga uniformed personnel, alisin na yung mga tuwadkom na yan, sabi ni QT Kuromi. Sabi ni Marion, may araw din yan. Napakasimple mga kababayan, intindihin na ang ginagawa nila ay panggigipit at pang-aabuso sa kapangyarihan sa mandatong
hindi binigay o sa kanila ng taong bayan o maaring ninakaw nila o binili nila ang boto ng taong bayan. Kung yun naman pala na si Grijaldo ay tinaint, kung ano man ang pagbibintang nila, na sinabi ni Grijaldo, yun nga, dito na si Fernandez at si Abante ay ginoor siya, pinilit siya. Bakit hanggang ngayon hindi mag-file ng case yung mga ulol na yan? Yan, tama nga po naman ang sinabi ni Ms. Marica. Agree po ako doon. Bakit di sila mag-file ng case? Kung mali yung sinasabi nila na ni Grijaldo na hindi totoo yun na kinausap siya. Kitang-kita naman po dito sa video ito na pumasok sila at nakita pa natin na nagsinungaling si Dan. Kitang-kita nyo yun, yung video na yun. Nung in-interview siya, di ba? Nakita nyo yun na merong kasamang lawyer. Pero sinabi niya nung una wala daw kasama. Pero after may kasama. So mga kababayan, ano po masasabi nyo dito sa balitang ito? Mag-like and comment and share sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.